Maganda pong itong tip natin ha, libre lang, matututo tayo sa pamamagitan ng ihi lang, pagtingin sa ihi, pag-examine, pag-amoy sa ihi, marami na tayong makukuhang clues kung mayroon tayong seryosong sakit o anong sakit. Okay? Libre po to, matututo tayo. Pero syempre yan, tinitingnan mo ihi. Okay? Pero kung magpapa-urinalysis tayo, maganda rin. 50 pesos lang ang urinalysis, may 100 pesos. Makikita kung may infection, may dugo, may UTI, may diabetes, pwede rin makita dito. Pero even without urinalysis, may clues na tayo. Tignan nyo pag ang ihi nyo nilalanggam, okay? Ants in the urine, ibig sabihin, mataas na mataas ang blood sugar mo. Para langgamin ng ihi, lampas 200 milligrams per DL na yung sugar mo. Kasi napakataas yan. Yung mga doktor dati, magugulat kayo, inaamoy nila yung ihi. Okay? Pag naamoy nila parang sweet smell, amoy fruit yung ihi, diabetic. Ayan o. Ang meaning nga ng diabetes is sweet urine. At yung mga doktor dati, lumang panahon, tinitikman pa yung ihi ng pasyente, nakakadiri. Pero pagtikim nila matamis-tamis, diabetic. Pero ngayon hindi na tinitikman syempre, papa-urinalysis. Bukod sa kulay, titignan nyo rin yung ihi nyo. Ano bang meron? Pag nakita nyo yung ihi nyo, parang may buhangin. O baka mamaya yung ihi nyo, comment po kayo, biglang may bumagsak na bato-bato. Ayan bato-bato. Kidney stones. Diba? May kidney stones. Dapat nga, kinukuha yung mga kidney stones, ine-examine kung anong klaseng kidney stones. Calcium ba, uric acid ba. Okay? Tapos, pag yung ihi nyo masyado malabo, yellow pero malabo, pwedeng may infection yon, UTI. Pag yung ihi nyo maraming bula, sobra daming bula, parang iced tea, may protina ang ihi. Ibig sabihin, may kidney disease yung pasyente. May chronic kidney disease, baka may diabetes, nasira ang kidney, may high blood, nasira ang kidney. Yan, marami tayong nakikitang clues titingnan mo lang Tapos, ito bihira lang itong mangyari. May pagkakataon, bihira lang, may dumi, may tae yung ihi. So, very shocking. Bakit may tae yung ihi? Ibig sabihin, nagkaroon ng connection mula sa intestine hanggang sa pantog ng pasyente. Nagdikit. So, pwedeng may cancer yon o minsan yung bagong panganak na, di ba, minsan laki ng baby, nawarak dun sa puwet, minsan dumidikit. Yan, Pag nagkaroon ng dumi sa ihi, ibang usapan yan, May connection, Feces, bladder to bowel connection. Pag foamy urine, may proteinuria, may kidney disease. Pag cloudy, may infection. Paano kung mapula-pula? Ang pula ng dugo sa ihi, hindi talaga kulay red. Kasi syempre, may halong ihi yun Light pink, para ganyan lang ng pink So, pag may dugo, pwedeng may infection, pwedeng may bato, pwedeng may kidney disease, o pwedeng may cancer. Kidney cancer or bladder cancer. Ang dami natin makita sa ihi. Bukod sa makikita mo, syempre, kulay pa lang, marami ka nang makikita. Okay? Pag malakas kayo uminom ng tubig, dapat dito tayo, light colored, light yellow. Diba? Itong dalawa, good. Diba? Pag mahina kayo uminom ng tubig, diba, lagi ko pinapayo, 8 to 12 glasses a day. Ganito na yan. Ito, medyo kulang ka na sa tubig. Ito, dehydrated na. Ito, super kulang ka na sa tubig, orange na to. Ito, delikado na to. Magki-kidney failure na to. Ito, baka magki-kidney failure na to. So, gusto natin nandito yung kulay. Kaya nga ako, pag gumising ako, minsan, nakita ko yung ihi ko, medyo dark colored na. Ay, numagad ako sa basong tubig. Diba? Binabawi ko. Ayoko matuyuan. Huwag tayo matutuyuan. Dapat nandito lang tayo. So, pag ang ihi nyo naman, let's say, sobrang puti. Okay? Pag sobrang puti, ibig sabihin, baka nasobrahan naman kayo ng tubig. Ang recommended ko, 8 to 12 glasses. Maximum, siguro, sa healthy na tao, 4 liters, pinakamarami. O 16 glasses in a day. Unless talagang nakabilad ka sa araw, construction worker, mga ganun.
4 liters, 16 glasses, sobra-sobra na yon. Pero hanggang mga 3 liters, 12 glasses, po pwede na yun sa'yo. Kaya pag sobra naman daming tubig, masama din. Lampas 16 glasses, 4 liters in a day, pwedeng mag-hyponatremia, pwede rin mag-convulsion. Lahat ng bagay hindi maganda. Pag sobra, hindi maganda. Pag kulang. So, tama-tama. So, pag sobrang puti, hindi konting bawas ng tubig hanggang dito, okay? Paano naman, bukod sa madilaw ang ihi, may possibility na hindi lang dehydrated. Paano kung malabo-labo? Parang malabo siya, nakita mo. Parang malapot na malabo. Diba? Tapos, medyo masangsang ang amoy. Diba? Alam mo yung amoy na may masangsang eh. So, medyo foul smelling na malabo, malamang may UTI. Papa-urinalysis tayo, may urinary tract infection. Tapos, syempre, bukod sa labo ng ihi, baka konti yung ihi, masakit habang lumalabas yung ihi, parang binabalisaw-saw. Pwede pa nga masakit sa likod eh. Yung sa kidney punch. Pag masakit sa likod, nilalagnat, hindi po maganda yon. Pyelonephritis yun, dinadala sa ospital. Sabihin yung infection sa pantog, umakyat na sa kidneys eh. Kaya dapat nga 8 to 12 glasses of water para malabas yung bacteria. Pag ganito ihi nyo, inuman nyo na ng tubig. Simple lang yan. Okay? Meron din nag-UTI sa mga bagong asawa, 'di ba? Newlywed, bagong talik. Tapos hindi umihi, sa pagkatalik nila, syempre nagtalik 'yon. Aakyat yung infection do sa babae papunta sa pantog. Kaya meron tinatawag na honeymoon UTI, honeymoon cystitis. Kaya nga po, ang payo ko sa inyo, sa mga mag-asawa, pag nagtalik, kailangan bago matulog, umihi ng 1 beses para mawala yan. Kasi napaakyat yung bacteria, lalo na sa babae. Okay? Yan ang clues natin na depende sa kulay. Dapat dito lang. Pag nandito na, inuman nyo agad ng tubig. Ang payo ko tubig hindi juice, hindi soft drinks, hindi iced tea, hindi energy drinks. Gusto ko tubig lang. Mas safe kayo. Paano naman kung may dugo ang ihi? Yan may dugo. Pag may dugo, hindi naman red makikita nyo eh. Usually pinkish yan eh. Dati nagka-kidney stones ako. Parang medyo pink lang. Light pink. Or minsan, di nyo mapapansin, kailangan urinalysis, makikita sa microscope, may red blood cell. Diba? Pero pag ganito, yan. Pero bukod sa light pink, may sintomas yan pag kidney stones eh. Pag kidney stones, nagkakos ng dugo sa ihi, masakit yan talaga. Sa singit, sobra sakit. Sobra sakit yan. Para kang matatae, na wala namang lumalabas. Punta na sa CR, kala mo dudumi ka na, iri ka na iri, walang lumalabas. Pero ang sakit-sakit, yung pala naipit yung kidney stones. So pag may dugo, ito mas maraming dugo, pinakamaraming dugo, pwedeng kidney stones, pwedeng bladder stones, sa ureter, sa bladder, pwedeng UTI, pwedeng cancer sa pantog, cancer sa kidney, pwedeng cancer sa prostate, okay? Pwedeng sobrang exercise, siguro nagboxing, nagbugbugan ng 12 rounds, minsan dumudugo din yan, nagiging brown. Merong mga viral infection, at minsan naman, nagkakamali. May time nga sa isang charity, may pasyente, meron kaming free urinalysis nun eh. Ang sinabit niya, ganito ba man? Sinabit ng babae. Sabi ko, imposible yan, ulitin natin. So, hindi siya marunong. Ang sinalo niya, regla. Kala niya ihi, regla. Diba? So, pag magpapa-urinalysis, dapat nga hugasan mo na yung puwerta. Yung unang labas ng ihi, hindi siya kasama sa urinalysis. Yung ihi mo, palabasin mo muna konti. Pag nakaihi ka na konti, bago mo isasalo dito sa lalagyan. Yung gitna ng ihi ang kukunin mo. Kasi yung unang labas, marami pang mga balat-balat yun eh. Mga epithelial cells, siyempre yung balat nun sa ari ng lalaki and babae na doon. So, hindi maganda. Yung gitna, midstream urine. So, baka regla nakuha nyo, mali. Okay? Ito pa, kung bagong talik yung lalaki, pwedeng may semilia din makita. Kasi isa lang ang daanan eh. Isa lang ang daanan doon ng semilia at ihi ng lalaki. Merong ihi, very rare, blue o green. Bihirang-bihira yan. Kung blue or green, meron po kayo nakain na food coloring na kulay blue, kung ano man yun.
O kulay green, baka may juice kayo na inom na kulay green o prutas na whatever. Meron din minsan yung ihi na pula, pero may nakain na siya mapulang-pulang may pigment. Diba? O, pag meron ka nakain yung mga food coloring, na mamali lang naman. Pag brown ang ihi, pwedeng very dehydrated, ito hindi to maganda, pwedeng may gamot, may liver disease, o sobrang exercise. Yung sinasabi ko, na bugbog kaya ito po. Hindi po ito maganda, delikado po ito. Papunta to sa kidney failure, kaya uminom ng maraming tubig. Yung mga hazing, yung binubugbog, yung pinapalo yung muscle, nasisira yung muscle, binubugbog, pinapalo, tapos magbabara yan sa kidneys, magki-kidney failure, ito mangyayari, delikado. Kailangan inuman ng maraming tubig. Pag hindi nakuha, for dialysis ang pasyente. Pag orange ang ihi, pwedeng dehydrated or baka uminom siya ng gamot sa TB, sa tuberculosis, di ba? Yung rifampicin, nakaka-orange ng ihi, ng luha, nagiging orange. Pero hindi naman delikado yan. So, ito yung mga possibilities. Okay? So, nakita nyo sa kulay lang, marami na tayong mahuhulaan. Diba? Kung ano lumalabas, may bato ba, may dugo ba. Isa pa, kung mabula. Dapat ang ihi natin, pagka-ihi nyo, may bula naman yan normally. Pero after 5 minutes, dapat unti-unti mawawala yung bula. Pag yung bula ayaw mawala, 10 minutes na mabula pa rin ihi mo, papaurinalysis tayo. Pwedeng may protina sa ihi, dapat po walang protina, ibig sabihin may kidney disease. Okay? Pag may kidney disease, magayong mo ka, nagmamanas, nahihingal, masakit sa pag-ihi. Pwede rin yung amoy. Okay? May clue din yung amoy ng ihi. Kung parang prutas na sweet smell, diabetes. Ito inaamoy ng doktor. Pag mabaho talaga yung ihi, alam niyo yung mabahong ihi, may UTI yun o dehydrated ka. Okay? Kung kulang sa inom ng tubig, parang ammonia. Parang pumunta ka sa public CR ng mga lalaki. Di ba yung 2 araw nandun lahat ng ihi, naghalo-halo, ammonia yun, yung baho-baho. Di ba? Okay? Tapos, pag may liver disease, meron din daw parang musty smell, parang fruity smell din. So, oras na meron kayong mapapansin kakaiba sa ihi, minom ng maraming tubig, magpa-urinalysis, papacheck tayo sa nephrologist. So, pag UTI, yan, may infection sa ihi. Masakit. Pag diabetes, tulad na sabi ko, pwedeng nilalanggam ang ihi. At yan nga, magpapacheck tayo. Nakita niyo na po Simple lang, kahit walang pera, kahit sa probinsya, kahit mahirap, check nyo lagi yung ihi nyo. Tsaka hindi pwede yung walang oras, hindi umiihi, delikado po yan, kidney failure yon. So gusto natin, inom ng tubig na all throughout the day, 8 to 12 glasses, para laging tuloy-tuloy ang daloy ng ihi at hindi siya nagbabara. Yun lang po ang trabaho natin. Maraming salamat po. God bless po.